Ah, Yan, okay na po. okay. Taong 2003, nagbalik-bayan ako dahil magulo ka sa aking asawa na namatay noong January 17, 2003. Dumating ako sa Pinas, November 1. Sa awa ng Diyos, nakaraos ako ng pagluluksa. Naganda din ako. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ako na girlfriend, 2004. Maganda siya. Nagsama kami ng kulang-kulang na 2 taon. Dahil nagpunta ako uli ng Canada 2005, July 26. Nakaisang taon uli ako doon. Nagbalik ako July 26, 2006. 1 year, 2007. Nag-apply uli ako puntang Canada. Dito na ako na-deny. Di na ako uli nakapunta ng Canada. Makalipas ang 4 na taon, dumating ang papers ni Daisy na siya ay approved na immigrant. Dito na ako nagkaroon ng pag-asa sa makapunta uli ng Canada. Dahil hindi na siya makakapunta, kundi ako kasama o approved. Magkasama kaming mag-ama noon. September 20, 2010, nagpunta kami ng Canada. Swerte ko naman, pagdating ko sa Canada, nagkaroon ako ng agad ng pensyon. Makalipas ang 3 taon, 3 years, naging citizen ako. Agad. 2013, 2013 noon, ako maging citizen. 2014, nagkaroon ako ng passport. Canadian passport yun. Nagtiis ako dito sa Canada na 10 taon. Lumaki ang pensyon ko. Ano? 2025, nag-isip-isip ko punta na po ng October 2025, nag-isip siya ako punta na po ng Pinas. Dami na akong pera. Dami na akong pera na ipon dahil sa Pinas. Pag wala kang pera, kawawa ka, wala kang kaibigan. Katuwiran ko nun pati naibigyan ko na naman ng aking mga anak ng mana Meron din na sila, di ko alam kung anong, hindi na sila bumahagi dahil meron na sila naipon na ipundar. Di ko alam kung anong mangyayari sa akin pag-uwi ko ng Pinas. Laging dalangin ko sa Diyos na huwag akong pababayaan na ililigtas niya ako sa kapamakan. Bibigyan siya ako ng lakas ng katawan. Isinalisay ko ito dahil gusto kong malaman ng aking mga anak ang dinanas kong hirap noong sila ay aking pinalalaki at pinapag-aral. Kahit sila ay marami, mahal ko man sila. Ang gabi, ginagawa kong araw. Nagdodoro ako ng lupa para makapagtanim ng gulay. Sari-saring gulay ang tanim ko para may sustos ko sa buhay. Sana manaw ang aking mga anak kung gaano ko sila kamahal. Araw ay dusog pa doon. Maganda po sinulat nyo. Aha. Anong nagdadagsa mo sa ngayon? Maaari. Lagay nyo po yung mga iba nyong ginawa na para sa kanila nung nalaki sila.
Wala na. Ano pa pong ginawa niyo mag-asawa para magsikap para sa mga anak po? Eh, di ang kagalingalaan naman ng aking asawa, eh, di tinutulungan niya ako sa bukid ng paghahalaman. Lagi kami magkasama araw-araw no'n, eh, nung panahong pinalalaki ko sila, pinapag-aral ko siya na aba'y marami akong pinapag-aralan noong panahon Sino sa mga anak niyong natulong sa ay wala pa, eh. Si Mano naman ay di nag-ha-high school, tamad yan mag-aral kaya hindi nakatapos, eh. Ngayon nung siya'y nahirapan sa pag-aaral, adi yun ang natulong sa paminsan-minsan na hindi naman porsigido magtulong at siya ko ni mali kung sa'kin walang hilig sa pagtatrabaho sa lupa noong panahon yun. Kung sa'kin bulok siya sa pag-aaral kaya siya ay hindi nakatapos. Ay pag sa pagdanas ng paghihirap, ay nung una ay ako'y negosyante ako nung una. Namimili ako ng baka, kalabaw noon. Dinadala ko sa Garcia noong Opo. panahon yun. Namimili ako ng baboy, yan ang negosyo ko nung una. Hmm. Bukod sa negosyo, ako naman ay may naiipon din ako kunting baboy at baka ko sa parang nung utay-utay ko na yung maipundar. Wala naman akong bisyo noon eh, nung panahon nun. Itong panahon wala ito, kaya ako nagka-bisyo ko ni ako na ako'y mabalo. Pero Hmm. nung ako may asawa, wala akong bisyo kundi bari. Ah, Araw-araw hindi ako'y lasing. Doon ko'y dinadaaw sa aking problema sa buhay, noong mga panahon nun. Hmm. Wala man natulong sa aking mga kamag-anak, magulang, kapatid. Wala natulong kundi sarili kong sikap lang nung panahon nun. Opo. Kaya ako ginawa ko lahat sa aking pagsisikap na maituguid ko ang aking mga anak at pamilya. Yun lang aliwan ko sa araw ako'y lasing dahil doon ko nawawala ang problema ko pag ako'y araw-araw lasing. Opo. Mabait naman ang iyong lula. Oo. Pagdating ko abiyad niya ako. Hindi ako Alaga. alagaan ako niya. Hindi niya ako pinababayaan. Kahit ako hindi ako minumura noon, mabait ang asawa ko. Wala akong sinasabi kundi mabait siya, inaalagaan ako niya sa pag ako'y lasing, hindi ako babayaan. Ganon. Nagsama kami ng 43 years. Hindi kami nagkakagalit. Nagtatampuhan, siyempre mag-asawa naman, di maaaring tatampuhan. Sino po sa mga babae ang kasing ugali ni Lola? Sa magkakapatid. Ay lahat naman ng mga ako'y mababait eh. Isa lang naman doon ang kung saan ko'y matabil at madaldal eh, si During lang. Lahat naman lang. Pero si During naman, bisiga yun. Ay mabait naman. Talaga lang siya, yung ugali niya. Ay di madaldal, gayon. Diba, yun ang pinaka-iba sa ugali sa lahat. Pero ang aking mga kaiba, lahat maayos. Hindi niya nilalapastangan ng magulang, hindi ako nilalapastangan, pati ako niya hindi rin. Mabait na kayo manak, wala akong masasabi. Hanggang sa ngayon, mga anak, may mahal ako na aking mga anak. Hindi ako namumura sa aking mga anak na kung ano-ano sasabi ko. Opo. Ang ayaw na yung lula, ay di yung magkakagalit ang mag-asawa na ayaw na makakarinig ng putang na mulinti ka, ayaw yung makakarinig nung nagkakagalit na gayon, nagmumurahan sila yung mag-asawa. Yun yung pag nagkakagalit si Ed at saka yung mag-asawa ko, pinupuntahan nyo nun at mumurahin, titigil naman yung nakikialam yung pagkamali ang ginagawa ng mag-asawa. Yun ang gawin nun. Ako hindi ako kasi naman nakikialam sa kayong mga anak pagka sila magkakagalit, di papayuhan ko na. Opo. Hindi ako maligalig sa mga anak. Oo, misi naman ngayon, hindi nakikita na ako magmura. Hindi na ako, pag sa may pamilya, hindi ako nakikialam. Opo.
May mga bait naman kayo eh. Hmm. Ay payo ko na anong magbababag sila doon o makikalam. Hmm. Siyempre aawatin ko yun, magkakasakitan eh. Yun lang pero wala nangyayari sa akin ng mga anak ko yung aking aawati, wala. Hanggang sa ngayon eh, mga aking mga anak kong babae ay mababait sa asawa, nakamanod sa ina, Opo. nakaman na. Ay sino naman dun sa mga anak niyong lalaki ang mas katulad niyo? Ay di si Dayon, mabait. Mabait naman ang lahat yung anak, pero iba ang galing Dayon. Ano po? Para ba si junior ko yun, Po. ay di mabait. Mabait Mm. sa hanggang sa mga nangayon, mabait eh. Yun, hindi ko lain ko sa akin mga anak para sila magpinganak at magtampo. Kung sabihin ko kung sino ang paborito. Eh siyempre, junior ko, tsaka mabait. Yun yung pinangalan niyo sa pangalan niyo? Oo. Opo. Hanggang naman sa ngayon ay mabait eh. Walang katulad kung walang marinig sa akin kundi hindi ba sa libero. Wala rin ang masabi katulad ko. Ako'y tumanda na ganito na wala akong nakagalit. Wala akong nasasaktan. Nasasaktan pa ako pero hindi nakakasakit. Hindi ako sasalita ng masasakit sa kapwa. Kaya ako wala kagalit. Opo. Sa edad kong 84, wala akong nakagalit na ikaw mga kalaban mo ba? Wala. Hindi ako nasusuntok. Opo. Hindi rin ako nakapanuntok. Opo. Yun. Ay yung anak ko yung sinabi, mabait din yun. Lahat ko naman anak ko yung mabait, pero iba ako galing. Kaya po pinasok yung politika dahil sa bisyo sa tao. Tapos kilala pa kayo. Ganun po. Yung kilala ko sa Nayon. Unang nakilala ko sa Nayon bago siya. Yung nakilalang ang pangalan ko yung mabait. Walang problema sa Nayon. Ibig sabihin, walang basag. Opo. Kaya siya, yun nga. Tsaka magaling makasama si Day, mabait nga. Napupuri ng mga tao. Matulungin siya. Opo. Mas, Hindi masarili. hindi makasarili. Opo. Sa mga anak, mababait din. Wala rin naman masabi doon sa akin. Sinaiit naman, ngayon, mababait din sila. Wala, siyempre, iba't iba ang ugali. Opo. Ano po ugali ni Tito Iet? Ay, medyo yun, ibig ko ni, ang pagkamisan ni nababarino. Siguro nagagalit, baka dala rin ang kawalan ng puna. Hindi katulad niya isip magaling ang buhay na ngayon eh. Opo. Ay siya ay mabarinohin. Pero ako naman nung una kundi mabarinohin din. Nung anak ko'y 3, lagi ako mabarino. Opo. Siguro yung nagdadala nun yung kawalan, maraming iniisip. Opo. Pag tayong maraming iniisip, lagi yung barino. Ako'y ganoon na. Paano patahimikin yung iniisip po? Di wala eh. Sadyang nawawala din naman eh. Sa inom po ba o sa solusyon? Di sa inom din, nawawala. Saka nag-iisip din akong gusto ko lagi sa kabutihan. Kaya paminsan-minsan, nababarino lang ako. Opo. Pag ang mga bata, di mura. Mura. Nung ang tatuwi, ang anak ko tatatlo pa ako yung nagmumura din. Ano kaya ako? Mabarino yung pala yung ganyan. Yung marami kang problema. Solusyon, wala naman napayo sa aking mga magulang at kapatid na sulo ko lang. Kaya nag-asawa ako, wala ako sa mood, wala ako sa... Hindi po nalapit magulang niyo para tumulong sa mga bata po? Ang magulang ko, wala advice sa akin. Humuhalay na naman ako ng mag-asawa ko eh. Opo. Humuhalay na ako. Ilang taon po kayo nung naghiwalay sa magulang? Aba, hindi ko. Ako nag-asawa in 19 eh. 18 para 19 ako mag-asawa. Tapos? Ang ay lola naman ay di 15 para 16. Bata. 4 na taon na edad ko doon. Opo. Oo. 4 na taon. Miskin man gayo siya ay bata, ay ang ugali man nun, di parang matanda na. Bata lang siya. Pero ang isip nun, mas magaling bang isip na ko sa akin. Opo. Ay wala rin akong sabi sa akin dahil mahal naman niya ako eh. Opo. Oo. Hindi niya ako minumura, hindi niya ako nagagalit pagkapalasing, hindi niya ako nagagalitan. Na-advise rin ako, pag ako'y patutulugin na lang sa kaya, ilatagin niya yung ama at yung lasing na naman.
Hindi katulad ng ibang tao na babae na pagdating mura, di mura doon. Hindi. Paano po si Lola nag-aalaga sa mga anak? Ay di, pag napasok na, hindi siya. Pag kami siya nag-aabay siya sa mga anak niya. Opo. Marami kami nag-aaral sa Monsillo eh. Maraming nag-aaral kami diyan eh. Hanggang sa dumating ang high school, salot ako'y 3. Opo. Yung andyan sa Montesilio eh, marami. Kaya wala akong bisyo noon. At saka walang pera eh, paano magkakabisyo? Walang pera. Opo. Hindi ang bisyo nga lang, hindi baring lang, araw-araw ay lasing. Opo. Doon ko lang ang itinadaw sa aking mga isipin. Nawawala ang barino ko. Opo. Ayun. Pag marami ang tao, pag marami niisip, yun ibabari nyo yun. Noon gawin na ng ugali ko nung una. Opo. Pero nagbago din ako. Paano po? Dahil nung kami nung ulit sa Kalurang natira eh, sa lupa ako ngayon, nung kami natira ko na. Ngayon, talaga ako eh, mayroon nung kami nasa Kalurang pa, mayroon 2 beses lang kami kumain, mayroon 1 beses lang kumain. Ay wala eh, wala maibili ng bigas. Maghahanap pa ng niyog na pag bibili ng bigas. Wala pa akong alagang hayop noon. Wala po. Yun. Ng anak ko'y 3. Hirap na hirap ako. Kailan kayo nagkahayop? Nung ako'y nagpunta na ng Silangan, lumipat ako eh. Ilan na anak niyo ni Lola noon? 3. Si Landa at saka si Merly at saka si Dayo. Sabi ni Tita Merly sa akin, yung lolo niya nag-alaga sa kanya. Totoo po ba yun? Binigay niyo sa Ay, mga oo, sa kanya Tita Merly. lola. Doon po lumaki. Doon lumaki yun eh. Opo. Dahil nung bata pa yan, nung baka wala pa ilang buhay lang masasaktin. Po. Masasaktin. Eh, hindi pagkapalabas eh, sabi na kanyang aampunin niya. Yung kaya tumira doon. Opo. Pinabayaan ko naman. Ako nang patapos doon, Opo. ng college, Opo. ako nagpaaral doon, si Naro Sanyola, ako nagpaaral doon. Ganun po ba? Miski yung itanong ko. Hanggang sa nag-examen sa board, ako pa rin ang nag-ano doon. Nagpaaral. Boarding exam po. Oo, boarding exam ko. Eh, hindi. Ay, miskin man dito sa akin na ako nagpaaral. Kaya ang dami na high school doon nung college ko noon, 3. Opo. So, si civil engineer ka na, naulit ko na ngayon. Tsaka si Merly, sila na yung civil engineer. Si Merly accounting, si Dayan ng electrical technology. Opo. Sa Guzman siya sa Manila. Gano'n kagastos ko noong unang panahon. 3 college sa Manila. Sabi niyo po hanggang grade 6 lang po kayo. Oo. Kung nagtapos po kayo, ano pong Abay, pag-aaralan niyo po? Doktor ang pangarap ko. Gusto niyo pong maging doktor? Oo. Saan Saan niyo mataas po- ang pangarap ko eh. Saan niyo po nakuha yung pangarap niyo? Hindi, nung ako naman si Malbamban tumira eh, sa Bambang Candelaria. Opo. Doon ako tumira sa aring amay, kapatid na yung ina. Opo. Doon ako nagpamula grade 1 hanggang grade 3. Sa Malbamban ako Opo. grade 3. Opo. Doon ako nag-aaral. Ngayon, nung pumasok ako sa Candelaria, sa elementary sa Candelaria, pumasok ako dyan. Opo. Nung 1 taon. Nung mag-grade 4 ako, sa Concepcion ako lumipat. Opo. Dahil kami naman ni Kusa naninirahan lang doon sa Malabamban eh, sa aking amay ni. Opo. Nung mag-grade 4 ako, lumipat ako ng Concepcion. Opo. Yan. Tandaan niyo pa yun nung Oo. bata pa kayo? Oo, pagtapos nung ako grade 4 ako, kami kumun ulit sa Malabamban. Nag-aaral ako sa Candelaria ng grade 5. Opo. Pero ang matalino doon sa pag-aaral, may mga average ko yung 85, 84, 83. Kaya, plus 80 ang pamula grade 1 hanggang grade 6. Nakatapos ako ng sa Candelaria grade 5. Nagbalik ulit ako dyan sa Concepcion. Diyan ako gumagraduate ng grade 6.
Oo, diyan ako marunong ng grade 6. 1956 noon, ako graduate noon. Tagal na po nun. Oo. Ay di yan naman nung una ang pag-aaral iba may kalahok na English. Mm. English nung una eh. Mayroong subject kaming English. Kaya ako pagka minsan nakakaintindi ng English. Opo. Yun. At kung ako'y nakatapos malami sa grade 7, edi baka dahil ko kasi English. Opo. Nakakaintindi ako sa English. Nung bata po kayo, may pangarap po kayo mag-abroad? Oo. Nung mga nakikita nyo sa litrato at sa Hindi mga talagang cinema. pangarap ko eh. Talagang taas din ang pangarap ko. Wala mang bayad ang pangarap eh. Mm. Lalo ka magkaasawa. At hanggang sa magkaanak ako tatlo. Ay talagang pangarap ko makarating na ibang bansa. Oo. Dahil niisip ko eh kung anong klaseng bansa, kung anong klase ng ibang bansa. Mm. Hindi pa kami kami ni Nanday Inglesan po. Inglesan. Mm. Ay, di ang sabi sa ayam niya tatay, mararating ko kayo ng ibang bansa. Kaya sana nga, ay marating. Yung kami galawan, ay sino kang paano mararating eh, wala naman, hindi man kami mabira. Opo. Ang pagpapaaral eh, hindi maintindihan sa buong kukunin. Mm. O hindi ko sa amin eh, pangarap niya, ay pangarap ko din naman. Opo. Ayan. Kaya nyo tinulak na habulin yung pangarap na yun Oo. hanggat matupad. Ay siyempre, ang ko magpaaral ng mga anak eh. Talagang pangarap ko talagang magpaaral. Kapag gusto kong hugmat ulit sa aking hanggang doon lang ang pinag-aralan ko. Talagang pangarap ko magpaaral na. Hanggang sa nagsikap nga ako. Maligaya po ba kayo sa kanya dahil napaaral na yung dalawang anak? Ay, di maligayang malungkot. Kaya malungkot ay wala mo. Ay, dinada ako sa baraso at sa pagsisikap pagpawis yung pagkita ng pera eh. Opo. O, di malungkot. Dahil iba po yung ginawa nila para mapaaral yung mga anak. Kaya susubukan. Lagi ang Panginoon Diyos din ang aking gabay sa akin. Dumating nung araw na ako'y nangungutaan eh, walang pautang. Kasi papautang walang ibabayad. Ay di ako naalis na lang ng walang imig. Opo. Nalakad sa daan eh di naiyak na kaunti. Opo. Sa paghihirap. Siyempre, ganyan po yung pag mahirap ka, kawawa ka. Opo. Yun ang buhay. Buhay pa po yung mga kapatid nyo na mga babae. No. Sino po sila? Ano pangalan nila? Aba, hindi na sa Malabon ba na training. Yun ang kapatid ko sa ina. Opo. At yun namang kapatid ko sa magkakapatid kami sa Matinang, training, Malabon. Opo. Yun namang guring na panganay, kapatid ko lang naman sa ina. Opo. Yan. Iba apelyido na ni Iroma. Ako naman ay Kumiya. Ayun. Ito na nga aking sinasalaysay na naisip ko nang umuwi ako ng Pilipinas. Siyempre, namin siya naman ng Pilipinas. Opo. Baka pag may awan Diyos doon, tatagal ako doon. Opo. Kung saan po kayo masaya, supportan doon po namin kayo. Salamat. Hindi ko maintindihan pa kung anong. Sabay dito ako'y masaya. Opo. Dahil nato mga anak ko, marami anak ko dito. May mga 10. Mas marami dito. Ay iba ang feelings kung narito. Masaya ako, di ba na nga mga anak ko na feeling. Opo. Hindi naman nila parabayan. Mahal naman nila ako. Ano pang hanapin ko? Opo. Sa Pilipinas, iba rin ang hindi lang ako naanumaan na yung mga anak. Opo. Iba rin ang may kasama sa gabi at araw. Tama, halimbawa wala akong asawa, halimbawa. Hindi man matutulungan na akin yung anak sa 2 araw o 1 linggo. Ay, ang asawa, iba na araw-araw at gabi kasama mo. Sa gabi, makasama mo yan. Opo. Saan ka pumunta, kasama mo. Yung mga anak mo, hindi mo makasama kung saan eh. Ay, may pamilya sila eh. Paano kang makasama yun? Iba rin ang asawa. Opo. Hindi lang ako na yung anak.
na ang feeling ko, gusto ko laging habang buhay ako may kasama sa buhay. Opo. Ang mga anak naman, hindi mo makakasamang doon, punta doon. Mm. Magkasakit ka, ang iyong mga anak babantayan ka na ng ilang araw. Ay, yung asawa, araw-araw yung kasama mo yan. Opo. Pag may sakit ka, Panghabang buhay po. habang buhay ka, samahan yan. Mm. Kung magagaling ang maging asawa mo, Mm. meron din namang hindi tatagal sa iyo. Opo. Siguro naman hindi tatagal mag-asawa, hindi baka babaligalig ako, hindi tatagal asawa. Ay, mabait naman ako sa asawa. Opo. Ay, mapira ang naging asawa ko. Masama ang ugali, ay dito lang hindi mo natagal. Pero kung ang kanyang ugali, gaya ang ugali ko, ay masasama kami habang buhay. Hindi ko naman siya babayaan. Yun ang aking feelings. Mm. Gusto kong may kasama sa buhay. At kung ako dito sa may kasama, Mm. ay hindi na ako dito. Ay wala sila ayaw, parang iba ang kanila feeling sa akin yung kung ako inihanap nila dito ng kasama, hindi lang ako sabihin sa kanila ako ihanap dito at ako naman nahihiya rin. Hindi niya alam ang aking nasa sa isip. Sino po naharang ng love life niyo Ay po? wala, marami. Pagka Sahara, marami. Ayaw nila lang akong kapag-asahan. Hindi naman ako natutulad. Kaya hindi na ako kumandito. Ay kung sila kayo may hangad na ako yung mawawan. At di ako hahanap dito ng kanya, hanap natin yung nakasama dito at natatay hanggang mali. Opo. Hindi ko naman sabihin kayo, nahihiya rin naman ako. Kapag sa Pilipinas, at magkikita rin ako ng sa loob ko maayos, kasama. Yung kasama ng habang buhay, hindi na sa kung anong bagay. Opo. Hindi na yung sa anong bagay. Hindi, yung kasama ko sa araw at gabi. Sabi ko, may tanong, gusto ko daw tanong, kasama ko. Yung Kaya may anak naman hindi mo makakausap. mayayakin araw-araw eh. Yung may makakausap po. Oo. Kahit kailan niyo gusto po. Bawa sa gabi, magkadipresya ka. Ay, di kaya asawa rin ako. Mga anak ko tatawagin mo pa. Opo. Ay, kung malayo. Mm. Ay, hindi ko matutulungan. Ako lang, hindi na ako naman ay mga hindi ko naman ako kumuna sa kanila. Ayaw ko na. Ayaw nila, sige. Hindi sa Pilipinas na. Yun ang aking... Wala pong naharang sa pag-uwi niyo po. Wala. Ay, wala naman ako. Sabi, mag-iingat ka na lang doon. Habang kayo magkasakit, ay di pumunta ka dito ulit sa Canada. Kailan po kayo babalik? Wala pang job. Hindi ko masasabi pa, kaya one way ang kinuha kong... Ako po naman ay uuwi ng December eh. Ikaw. So makikita tayo sa Sariaya po. Oo. Ay di pumunta ka doon sa kuhan. Po. May kasal po akong pupuntahan sa Mayhay po. Ay makikita tayo sa Sariaya pagdalo ko. Oo, di pumunta ka doon. Opo. Yun. At ang naman itong, hindi naman katapos ang salaysay ko. Ibig sabihin, Opo. ang dalangin ko ng pag-alis ko, sa aking mga anak, di mag-iingat sila at sila magsasama ng maayos sa kanilang mga pamilya. Sila na may mababait, kaya hindi ko nagsinasabihan sila na may mababait. Hindi naman sila sa mga asawa. Kita ko na sa aking mga pwede na babayaan yung layuan dahil walang problema sa mga sama ng pamilya eh. Opo. Ito, tagal na dito, wala nagbababag ng mga tiya, magkakapatid diyan. Wala. Opo. Wala akong napapansing masasama ugali. Ayos naman. Kaya lagi na loob ko yung magtatagal ko sa Pilipinas wala mga isang taon. Pagka gaganda ang sitwasyon. Pero pag hindi rin, babalik din ako. Opo. Pag hindi gaganda ang sitwasyon. Pero pag gaganda, ay baka tumagal ako doon. Opo, at marami po naman kayong mga anak at apo doon na pwede mag-alaga sa inyo. Ang pisyo ko naman, hindi ko bawasan. Nabawasan mo, ay okay lang. Mahalaga ako may magastos ng kamukunti. Kung may message po kayo sa mga anak, isa-isahin natin po. Kung ano yung gusto niyo sabihin sa kanila, kung tapat-tapatan. Hindi, ako nga, kaya sabi ko nga, wala na akong maraming sabihin sa kanila, subo ko na sila. Ang sabihin ko lang, hindi, alam ko namang mababait sila sa asawa eh. Kaya hindi ko gusto sa pagsabihan, pag mga aralan pa sila, kayo hindi na.
dahil mababait sa asawa. Ang Mm. mga asawa naman nila lalaki katulad ng mga Mm. mga ano, mababait naman, wala akong nakikitang babangayan, wala nagbababag. O ayan, sasabihin ko Opo. sa kanila, Hindi. sasabihin ko lang sa kanila, "Ay mag-ingat na lang kayo at Opo. magparami kayo ng pera para kami magastos." Ayun lang, Opo. Tama po. yun lang. Ako naman ay sabi sa akin ng mga ano, "Mag-iingat kayo doon at baka kayo laging baka magkasakit kayo ron eh." Di ano ko nila, mag-iingat para tumagal ang buhay. Mm. Eh, di sabi ko nga 'pag hindi magkakaigi ako doon, babalik ako dito. Pero 'pag Opo. ako magkakaigi, tatagal ako doon. Kung saan po kayo masaya. Oo, 'pag hindi ako magkikita ng chicks doon, eh, di babalik na ako rito. Sigurado po ako makakahanap kayo dun. Ay, nakakapiyo naman yun. Or hahanap po kayo nila dun. Hindi nila ako ihahanap, ako na maghahanap. At talagang ayaw nila akong magkaroon pa ng Opo. asawa. Mm. Alam ko yun, eh. Pero abay ko may susundin ko yung akin. Mm. Hindi naman sila sasabat ako, eh. Oh, sundin niyo po yung puso niyo Oo, kung anong oo. gusto niyong gawin. Hindi kung sabihin nila ngayon, hindi ako naimik. Eh, Opo. sa loob ko naman may maalam pa sa akin. Ang buhay Sa niyo loob ko po na lang. yan. Opo. Hindi, huwag mo kukontrahin. Ayaw nila, huwag. Mm. May sasabihin, gilig-gilig pa ako. Eh, ano, susundin ko yung sarili ko. Opo. Oo. Opo. Wala pong mali dun. Oo, hindi ko lang sabihin, ano kung pakialam ninyo. Hindi naman Eh, kayo nananakit ng kapwa. Ba? Nagmamahal lang ng kapwa. oo. Sila naiingit sa akin. Bakit mo? Maraming ingit. Ayun tayo, hindi mawala na kayo. Mm. Miski wala kang ginagawang masama. Opo. Ay mayroong inggit. Hindi naman galit, iba yung inggit. Eh. Ano po yung inggit sa galit? Inggit. Ay, yung inggit, anong ano mang ginagawa mong mabuti, Ah. para ako naiinggit sa'yo. Inggit, Ah, yung parang, Kung diba? anong nasa iyo gusto ko din. Oo, Ganun po. yun ang naiinggit. Mm. Ay, mas masakit yun. Masama. Mm. Hindi ba yung hili? Nahihili ako doon. Ano Parang po yun? hili, parang nahihili. Ano Yung po gayon, yun? yung inggit. Ah, po. Eh, ano, bumili ka ng kotse. Bibili rin ako. Dahil nahihili ako sa may Mm. kotse kaya ako'y wala. Yun ang inggit. Yung Yan. naiinggit nagawa ng masama Oo. po para makuha din yung kung anong yung meron. Nangungutang. Anong utang? Miski porsentuhin mangungutang dahil Mm. gusto ko rin makabili ang katulad ng binibili mo eh. Mm. Oh, yun ang inggit. Mm. Sa buhay. Masama yun. Masama po. Masama sakit yun. Opo. Yung hili, parang nahihili. Mm. Bumili ka ng bahay. Mm. Ako may wala ibili. Ay kukuha ko ng porsentuhan ng utang na pera para makabili ako ng bahay. Yun ang nahihili. Nung naka-abroad na po si Yolanda, ay di na iinggit yung mga kapitbahay Ay, niya. siyempre, hindi lang naimik yun nahihili. Mm. Masama yun. Wala man sila magawa. Opo. Ay, tama naman naiingit. Mm. Ay, mga anak ko, puro mga tapos. Opo. Patulad sa Canada, ay kagagaling na buhay. Sila Mm. naman, hindi man nagugutom, so hirap din sila. Opo. Yun ang silihili. Mm. O ay, nagsikap naman ako eh. Opo. Nagsikap ako. Ay, sila naman hindi. Mm. Mayroon gayon eh. Pag ikaw may pangarap, magsisikap ka. Mm. Pero masaya po kayo na mas madaling pinagdaanan ng mga anak niyo para paaralin mga anak nila. Ayun. Kailangan eh. Ay, mga anak ko naman eh, mahilig din magpaaral. Mm. Katulad ni Merly, matapos ni Merly. At tatlo yata, no? 4 po sila. Si Kuya Bubod, Kuya Hindi Bimboy, tatlo. Ano pa tapos? Ate Jem, Ate Nika. Oo. Oh, hindi isa lang. Hindi nakatapos. Si Bobot lang. Bakit po? Ay, tamad mag-aaral. Bala di si Mano siguro. Ganun po ba? Oo. Tamad mag-aaral yung mga walang ambisyon. Mm. Kaya nga nasa guhit ng palad ba ito yun? Mm. Pero ang tamad mag-aaral, masipag po magtrabaho. Di ba po? Mayroon gayon. Yung hindi, yung tamad ikon eh. Pero miski ang tao ay tamad, yung lamig kahihiyan. Mm. Pero pag ang tao ay ganyan tamad, Pero walang hiya. Yun yun. wala pang kahihiyan, ay di walang hiya na yun. Oo, tama po yun. Tama po yun. Walang hiya yun. May mga kilala po akong ganun po. Ay, ikaw ay miski tamad, mayroon lang kahihiyan. Mm.
magsisipag ka. Ah, Ako'y gayon, ako'y tamad nung una eh. mm, Ay dumating sa araw na ako'y nagkaroon ng kahihiyan. mm, Nahihiya ako sa mga biyanan. opo, Sa mga may nahihiya akong tamad, eh di mm, nagsikap ako. tama po. Miski tamad, may kahihiyan lang. Mm, Ay masipag ka nga, wala kang makahihiyan. opo, Magaling misitang miski tamad, may kahihiyan lang. Gayon ako. opo, Mm. mm. Kayo po ba yung nagdadasal sa gabi po? Aba, umaga at hapon, sa gabi, Ano po yung mga bago ko dasal? tumulog, hindi yung paminsan-minsan nag-aama namin ako. Ama Sumasalamat. namin. Alam ko yun. Opo, Paminsan-minsan, pero pag hindi ko na ako hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. mm, Diyos po, salamat po, Panginoon Diyos. Hindi mo ako pinabayaan. opo, Salamat po, Diyos, at ako'y ginabayan. Yun. mm. Amasan kayo. Yung mga iba niyong anak, pinagdadasal niyo po, yung mga Siyempre, nahihirapan. siyempre, pag ako nagdadasal, kasama ko ay mga nagsasal. Paano po yung mga hindi niyo nakakasama at hindi nakikita? Mas pinagdadasal niyo po sila. Ay lahat naman ako pag nagdasal ako'y lahat eh. Ang lahat po. Salamat po. Ang mga anak ko ay hindi nyo pinabayaan o hindi kayo damay-damay na yun. Ganun ako muna sa Opo. hindi, paano may isa-isa mo yun? Eh, pwede Kasi po pag naman. mo, ay di salamat po Diyos ko. Mm. At pinabayaan mo ang mga anak, hindi nyo pinabayaan. Diyos ko po ang mga anak. Opo. Eh dala-dala na yun. Opo. Sa dasal. Mm. Sa umaga, salamat po Panginoon Diyos. Walang liba, mapiro ka lasing. Opo. Sa hapon, halimbawa ko lasing. Hindi siyempre nalilimutan ko. Pero pag Opo. hindi lasing, dadasal na konti. Mm. Pasalamat sa Diyos tayo at Opo. binigyan tayo ng malakas ang katawan. Bagay po, sabi ko ito na ako sinimba sa Padre Pio. Opo. Kinuha ko yung tubig daw, ito na dito. Opo. Para ko yata Lumakas yung tuhod lumakas niyo. na yung tuhod. Opo. Ay, sampalataya ako eh. Mm. Ay kasama ang Padre Pio sa panay. Padre Pio, salamat po Padre Pio. Binibigyan niyo lakas. Opo. Sabi ko, Padre Pio ay bigyan pa ng maraming lakas. Pag-uwi Opo. ko ng Pilipinas, ay gagabayan po. Opo. Ano? Mm. Ay maaari mo kung nadinig. O kung nadinig ay Mm. tulad ng Panginoon Diyos. Mm. Gusto naman madidinig tayo niya. Pero may iba din po naman nakikinig minsan. Ay, sa palingay, nadidinig-dinig. Pero natatakot sila dahil yung pinagdadasal niyo yung Diyos, hindi yung demonyo. May mga nakikinig pa din po minsan, di ba po? Aba, hindi. Nakabigay ng malas, sakit. Hindi. Pag ako nagbiasali ko, mahina naman ako. Sa ko'y ano lang, yung silent na pagdadasal. Opo. Hindi mo ko nilalaksan Opo. bago ko magaya. Di, dasal naman. Kasi bago tumulog. Opo. Sa umaga, salamat ko. Diyos ko. Ginabayan mo ko 10 na ay mana kay Opo. po mamaya ang Panginoon. Opo. Katuduwi ako ng Pilipinas. Diyos ko, yung pambayaan po ko na ay mana At makikita po tayo doon para mapakilala ko po sa inyo ang asawa ko. Oo, pati yung Opo. pati yung biyanan mo hindi ko kita eh. Opo. Opo, pakilala ko po sila lahat para malaman kung saan ko nakakuha yung mga idea ko at maka-Diyos ko. Kung saan ko nakakuha po yun. Dalhin mo ulit yan, may mamagaan niya tayo. Dalhin mo ulit. Hindi po tumagaan pero opo, mag-uusap ulit tayo doon po. Para habang tayo malakas may mga ideyang maganda kang Opo. At may papasa natin to sa mga kung sino pang isisilang or kung sino nandito na gusto makilala kayo. Pwede nilang pakinggan yung boses nyo kung anong mga sinabi nyo. Halimbawa sila may halimbawa sila namimiss sila ako. Sabi, halimbawa magtagal na, may 1 taon niya. Para ako yung nasasamana ko ng mga Opo. gusto ko yung mga ng boses yung lolo. Opo. Habang nasa Pilipinas po kayo, ng 1 taon o 10 taon, hindi makikinig nila yung mga nire-record natin. Opo. Para hindi kayo ma-miss, pwede kayo isa lang sa TV. Opo. Makikita nila ngayon. Wala naman akong masamang sinasabi. Wala naman akong Mga totoo yung sinasabi nyo, kaya pwede nyo isalita. Ang mga sinungaling ay tinatanggalan ng ngipin. Oo.
Kaya po Tsaka buo pa po yung ngipin niyo, eh. Puro hindi kayo at saka nagsisinungaling. unay Diyos natin, hindi ang babayaran ng Diyos. Kaya ako ito, binibigyan ng Diyos ng laging malakas ang katawan. Opo. Dahil lalaging nasa aking, nakasubaybay sa aking Lakas likod. ng balikat. Sa likod ko, Panginoon, lagi susubaybay na ako. Opo. May arkanghel ako dito. Opo. May pakpak po kayo, ganun po. Kaya, huwag tayong gagawin masama. Hindi ako sinungaling. Opo. Huwag tayong gawin masama. Kaya mahal ako ng Diyos eh. Sabi ko, mahal ako ng Diyos. Wala akong sinasaktan tao. Opo. Wala akong nakakagilit. Ayun. Masaya po kayo na pinakinggan niyo yung tatay niyo nung sinabi na mag-asawa kayo tapos Oo. si Lola pa yung pinili para sa inyo. Hindi kayo nagsisisi. Ay, hindi. Yaran ako naman. Una-una, tagumpay ako sa buhay. Dumaan sa maraming pagsubok ng Panginoon. Nakalusot ako sa pagsubok ng Diyos. Opo. At di ako may ginagabayan pa hanggang sa ngayon ng Panginoon Diyos. Opo. Salamat sa Panginoon Diyos at ako'y Opo. okay. Okay na po ba kayo? Okay. Dali. Okay na po. Mga isang araw ko bago sa Opo. Pilipinas, dali mo na kayo tayo. Opo, sige po. Salamat Sige. po, Lola. Hindi pa tayo na matatapos ang Hindi pa po ating- tapos. yeah. Tapos, mahaba pa po Yeah. ang kwento natin. Sige. Mahal ko po kayo. Salamat po. Thank you rin. Thank you po, Lolo. Thank you sa pag-abala mo sa akin. Opo. Okay. Kayo po. Okay. Ba. Ingat Salamat ka. Okay. Ingat po. Ano, napakamahal nga nito.